And para hindi kayo magulat sa mga presyuhan na ganyan, bumili kayo ng sarili ninyong printer. Bago natin simulan yung video natin ngayon, hindi ako nandito para i-bash or kung sino man tong nag-post na to. Nandito ako para sampalin kayo ng realidad sa lahat ng mga makakapanood neto. Tandaan ninyo mga tropa, 2025 na. Kung bibili man kayo sa mga tindahan ng mga bigas, dati 27 pesos, 17 pesos, magandang klase na. Ngayon mga tropa, 75 to 60 plus yung pinakamagagandang klase. 'Di ba? And eto no, simulan na natin yung content natin. A few days ago mga tropa, meron akong nakita na talagang alam mo yung parang kagigising ko lang ng umagang yon, or sabihin na natin na medyo tanghali na, pagkamulat ng mata ko, medyo may nag-trending na post. Sabi dito nung nag-post no, 25 pesos each na ba talaga ngayon ang colored print. Parang gulat na gulat siya mga tropa no, sa presyo ng ganyan. Hindi ko alam kung anong taon pa ba yung iniisip niya no, pero hindi ako para mag-bash no, para lang maliwanagan kayo. Again, tandaan nyo, 2025 na. Dati nung taong sabihin na natin na 2002, 2005, yung mga bigas dyan nakikita nyo 17 pesos, 27 pesos, sobrang sasarap na. And ngayon 2025 na, magkakaano na yung bigas dyan sa inyo? 65, 70, 80, 'di ba? And nung nag-aaral ako before 2000 something, 2002, 2005, 2008, dahil 2012 ako gumraduate, nung mga taon na yan, ang presyo ng printing 3 piso to 5 piso ang text at yung black lang yon mga tropa. At kung colored naman, 10 piso to 15 pesos ang printing. Hindi ko alam kung saan nag-aral etong si Ana dati, yung nag-post no, or kung saan man siya nagpapaprint dati, or kung meron man siyang printer dati no. Hindi ko alam, baka nag-uutos lang siya kung medyo marami naman silang pera no. Parang gulat na gulat sila sa presyuhan na ganyan. And sa mga sobrang mamahal naman magpresyo no, ayusin niyo naman yung mga presyuhan din ninyo no. Ayun no, mabalik tayo dun sa kwento ko. Around 2012 ako gumraduate no, yung mga presyuhan ng colored printing niyan, 15 pesos talaga mga tropa, literal. Kahit konting-konti lang yung colored doon, 15 pesos na yung isisingil sa inyo. And do the math, 2012 noon, 15 pesos na. And 2025 na tayo ngayon mga tropa. Ilang taon or dekada na, 'di ba? 10 years mahigit na mga tropa. So anong gusto nyong mangyari? Yung singilan, yung presyuhan umurong, yung dating 15 pesos gusto nyo maging 3 piso yung singilan, no? Pero syempre baka nga wala rin silang idea talaga sa printing or sa pagpapaprint. Siguro dati nung schooling days nila, baka hindi sila nagpapaprint, 'di ba? Baka nag-uutos lang sila. Hindi natin malaman din kung ano yung experience nila, no? 'Di ba? And anyway, para sa akin yung 25 pesos naman na singilan na yan, depende kasi yan mga tropa. Baka may pwestong binabayadan, or baka meron syempre kumpletong permit, and syempre baka original ink pa yung mga ginagamit niyan. And ang dami ko ring nakikitang nagko-comment doon. Sabi dito no, eto yung nag-comment, pag ganyan po 5 piso lang sa akin, pag full colored naman daw ay 10 pesos, 'di ba? Dito ako na-trigger sa mga comment na ganito. And nag-reply naman yung nag-post, sabi niya, buti pa sa Yumi, dito sa amin matindi pa sa tubong lugaw. Parang doon ako na-trigger na parang na-experience mo bang magpa-print dati, no? 'Di ba? Anong gusto niyo? Paurong yung prasyuan, 'di ba? Yung fishbowl nga mga tropa ko, piso na ang isa. And when it comes naman dito kay Anzi, yung nag-comment na 5 piso daw yung print sa kanya, baka first time business owner, baka wala siyang pwestong binabayaran, wala siyang permits, 'di ba? Yung mga ganyan. And baka putyo-putyo lang yung ink na ginagamit niya, or baka ang pinaka-ink niya or pinaka-printer na ginagamit niya baka Epson 121 pa, or yung mga tigta 3,000 pinaka-printer, 'di ba? Napakaraming aspeto kasi kung bakit 25 pesos din yung singil dun sa isang print. Pero para sa akin mga tropa, yung
yung ganung singilan sa akin 15 pesos literal yung ganung karami na kulay, yung colored na yon. Pero kapag ganito, eto siningil ko to ng 20 mga tropa pagka ganyan sa akin. 20 pesos yung singil ko dyan. And take it or leave it mga tropa, no? And bago kayo mag-print, bago nyo i-print to, singilin nyo muna sila or tanungin nyo muna sila, sabihin nyo yung presyo para walang samaan ng loob, 'di ba? Kapag na-print niyo, baka hindi bayaran sa inyo, 'di ba? Yun lang naman. And syempre, magkakaiba tayo ng mga ginagamit na ink. Sa akin, ginagamit ko original ink talaga when it comes sa printing ko ng mga ganyang documents. And tignan nyo naman mga tropa, no? 300 ang isang kulay lang yan. And syempre, isipin mo rin yung pinaka-maintenance ng pinaka-printer mo, lalong-lalo na baka yung printer mo, baka 30,000 pa yung binibili mong printer or mga tig 15,000, 'di ba? Or baka mga 9,000, pero kung mga putyo-putyo lang naman yung mga printer mo or yung mga tigta 3,000, pwede kang magsingil diyan, 'di ba? Ng mga mabababa lang talaga. At para ka lang nang titrip-trip diyan, akala mo kumikita ka, pero pinapaikot-ikot mo lang yung pera, 'di ba? Napakaraming mga aspeto rin. Tignan nyo dito mga tropa, yung pinaka-ink isang peraso, 1,000 na agad, 'di ba? And sa mga bagong model ng printer, yung isang set 1,000 mahigit. And hindi natin alam yung kabilang kwento nung printing shop na yon, kung bakit parang sinabihan neto nung nag-post tubong lugaw daw dun sa printing na 25 pesos. Na tignan nyo naman yung pinaka output, 'di ba? Ganyan, mga colored na ganyan. And nakita ko din dun sa post niya, edited na daw, kumbaga sinend na sa email yung pinaka files and ipiprint na lang. Para sa akin, sa totoo lang mga tropa, etong 25 pesos nakadepende kasi kung may mga pwestong inuupahan or kumpleto ng permits, 'di ba? Doon magbabari yan Kung kumpleto ka ng permits, kumpleto ka ng mga documents diyan, sa tingin ko, pwedeng isingil talaga yung 25. Sa totoo lang, pwede naman talaga. Pero kung katulad mo naman ako na dito lang sa bahay lang, walang permits, extra income lang, pang trip lang, no? Sa akin, ang singil ko diyan 15 pesos sa ganung klaseng design, no? Sa ganyan na hindi naman full na colored yan kasi may mga maluluwag pa naman na space, 'di ba? Para saan 15 pesos yan, flat rate ko na yon mga tropa ko. And syempre magkakaroon yan ng additional kung may mga editing pa, plus 10 pesos. Pero yung ganito, singil ko dito 20 kapag kaganyan na makikita mo na full na talaga yung pinaka bond paper mo. And eto kasi meron pa akong inedit dito, kaya 20 pesos talaga totally yung siningil ko dito. Pero kung sabihin na natin na eto ay ready to print na, 15 pesos lang yung isisingil ko sa ganyan, 'di ba? Lalong-lalo na gumagamit ako ng original ink. And syempre iniisip ko din in the future yung maintenance ng aking printer head kasi may mga count din yan, may number of prints lang talaga na magagamit mo yan. Eto yung pinaka message ko para dun sa nag-post na parang gulat na gulat dun sa presyuhan. Bumili ka ng sarili mong printer, itry mong subukan na mag-printing business, singilin mo ng 5 piso kapag may nagpa-print ng kagaya ng pinaprint mo. Kasi sabi mo, parang tubong lugaw yung 25 pesos, itry mong maningil ng 5 piso or 10 piso na mga ganyan, lalo na full colored, 'di ba? Subukan mo lang para ma-try mo yung na-experience mo dun sa pinagpaprintan mo. Yun lang, try mo lang. Baka naman syempre medyo pumaldo-paldo ka pa. Dahil alam ko naman yung nag-post, parang vloggerist din no? So, ayun. And syempre, kapag nasa mundo ka ng vlogging, syempre kailangan mo ng konting clout, di ba? Kaya siguro na i-post din niya yun para sa engagement na rin. Kaya hindi ako masyadong nagpo-post yan sa Facebook. Yung parang medyo toxic kasi dyan Ayun, no? Yun sana, subukan mong mag-printing. Mas maganda talaga kung medyo wala kang idea sa mga printer, Epson talaga ang pinakabilhin mo, and bumili ka at gamitin mo ay mga original ink lang, no? So, ayun lang, gusto ko lang kayong paliwanagan sa mga realidad, no? Dun pa lang sa taon na tumataas yung presyo, dapat
syempre mga business yan, hindi naman pwedeng paurong yung presyuhan yan. And kung kagaya kayo neto ni Anzi, kung sino man yung mga nagpo-post 5 piso yung pinaka-print or 5 piso yung singilan nila ng mga ganito, good luck sa inyo. Good luck sa mga business na ginagawa nyo dyan, na akala nyo kumikita kayo na sa 5 piso ng ganyan, 'di ba? Isipin nyo nga mga tropa, yung bond paper napakamahal na, yung kuryente, yung internet pa, 'di ba? Napakaraming mga aspect, 'di ba? Kung sa inyo mga 10 pesos, 15 pesos, medyo okay pa eh. Okay pa 'yon. Pero syempre given na kung kumpleto ka ng permits talagang mapapasingil ka talaga ng ganong kamahal, no? And eto, basahin natin yung mga matatalinong nagko-comment sa akin dito sa ating Facebook page. At talagang sa totoo lang, no, yung mga viewers natin dyan, nag-gain na talaga ng mga knowledge, talagang ang gagaling na nila, hindi na sila yung kagaya nung dati, no? Talagang solid na yung mga viewers natin. And eto, no, may mga point din dito na namamahalan din talaga daw yung mga customer nila. Kapag ka mga ganon, paliwanagan nyo muna yung mga customer nyo bago nyo i-print. Kagaya na ito, may nagpa-print sa kanya, parang hindi siya binayadan at hindi siya nireplyan nung kanyang customer. Ayan, no, para sa akin, etong ganitong pinaka-print, sabihin na natin na per bond paper yan. Ayan, no, pinaka-full color dyan. Sa akin, 20 pesos yung ganyan, lalong-lalo na kung gusto niya na borderless. Ayan, 'di ba? Pero pwede ka magbigay ng discount kahit papano, kasi given na kung estudyante naman yung nagpapaprint sa'yo. Ako lagi ako nagbibigay ng discount, lalong-lalo na sa mga student. Yung tipong hindi naman malulugi ako, 'di ba? So, eto, magbasa-basa tayo ng mga iba pang comment dito. Sabi dito, no, ni Donski, kung ang printer shop 3210 o 121 na printer, pwede yan ng 10 PHP colored print A4 size. Like I said, 'di ba? Pwede 10 to 15 pesos. Kung ganyan yung mga printer mo, yung mga lower model lang ng printer. Pero ayan, no, kung ang printer mo naman etong 15150 tapos rig ink pa, kahit daw siya magto 25 pesos. Kasi nga isipin nyo, napakamahal ng mga ink sa mga ganitong model. Etong mga ganyan, no, yung mga tigta 30,000 na Epson printer, makikita nyo dyan halos tigo 1,000 yung isang ink nyan, isang kulay lang yon. Para sa mga walang alam na mga consumer or sa mga nagpapaprint na customer. And may mga nagko-comment din dito, no, saan nyo daw 100 daw yan, no. And eto, no, eto may nag-comment, napakaganda rin etong comment neto ni Christian. Sabi niya dito, yung mga ganyang presyo, wala yung binabayarang tax at empleyado, hayaan nyo na sila, small scale business lang yan, focus lang tayo sa bigger projects. Kahit kasi kapag sila nakakuha ng ibang contractor at humingi ng resibo or other documents, di sila makapag-provide, no? Tama naman talaga yon. And ayun nga, dahil nga wala silang binabayarang tax or employer or as in nasa bahay lang sila, kaya sila nakapagsingil ng mga 5 piso. Pero syempre isipin nyo rin yung mga ibang tatamaan ninyo ng negosyo din dyan sa community ninyo. Kung hindi mo kaya yung sabihin na natin sa location mo 5 piso yung printing, wag ka naman, alam mo yun, na para magka-customer ka na bababaan mo, di ba? Paano naman yung ibang nasa larangan na to, no? Itapat mo lang, mag-centralize kayo sa 5 piso, itapat-tapat nyo lang ng ganyan. Huwag kayong magbababaan ng presyo, mga tropa. 2025 na, di ba? Isipin nyo yung bigas ngayon, ang mahal na ng kilo, 60 plus mahigit na, di ba? And sa mga iba dyan, syempre mga 40 plus, 45, mga ganyan, no? Ayun lang, and basahin pa natin dito, no? May mga mura din akong katabi, mga workforce colored nila. Oo, mura sa 6 pesos. Pero drop print lang yung ginagawa. Ayan, isa rin niya sa mga technique kung bakit sila nakakapagsingil ng mura. Yung mga naka-drop settings, pero malalabo yung print niyan. At usually, yung mga naka-workforce printer, ang gamit niyan yung mga mumurahing ink. Yung mga kuyi na tigta 30 pesos lang, yan yung mga gamit niyan. 100%. And eto, no, si Lance sabi niya dito, sa akin daw, or sa kanya, 20 pesos nga daw yung print short and long 25 yan. Ganyan din yung mga singilan sa akin. Kasi usually, etong mga nanonood or nagko-comment na to, nakikita nila yung mga price list ko, no. Ayan, tama yung mga ganyan, no. Iba yung full colored ng long kasi mas mahaba yon at mas mahal yung bond paper na long, mga tropa. And eto,
10 pesos daw sa kanya kay Cathy. Depende daw sa sakop ng print yan. Laging depende dapat sa sakop ng print yung i-rate ninyo. Huwag kayong mag-i-standard ng magpupunta sa inyo, magkano pa print ng ganito colored. Lagi ninyong titignan yung pinaka-design nila bago kayo magpresyo. So, kung hindi kayo marunong mag-pricing, ilalagay ko sa description yung updated pricing ko para syempre magkaroon kayo ng idea. And eto si Duff, sabi niya dito kapag print lang 10 to 15 pesos. Kapag siya daw yung pinag-research or edit 25. Ayan, ganyan, di ba? Kagaya ng mga sinasabi ko, same tayo. Dahil matatalino na yung mga nanonood sa atin, yung mga nagko-comment dito. And etong si Desi, eto meron siyang tindahan sa pagkakaalam ko, no? And sa kanya daw 10 pesos to 15 pesos yung singil, di ba? Ayan, yung mga ganyan, parang 5 piso, mga tropa, no? Yun naman talaga. Parang kayo mag 5 piso ng colored ng ganon. And wag naman kayong masyadong gahaman na to the point na 25 nga yung isisingil ninyo, baka hindi naman kayo kompleto ng permits, masasabihan talaga kayo dyan ng tubong lugaw nung nag-post nung pinaka-detalye na yon, no? And again, hindi ako nandito para i-bash yung nag-post. Nandito ako generally para magkaroon ng idea yung mga ibang customer na magpapaprint na wag kayong magulat kung pipresyon kayo ng ganyan. And para hindi kayo magulat sa mga presyuhan na ganyan, bumili kayo ng sarili ninyong printer, 'di ba? And bumili kayo ng sarili ninyong ink. And kung hindi ninyo nagagamit palagi yung printer, and syempre, matutuwa yung mga technician diyan, may mga mare-repair sila, 'di ba? May mga pros and cons din yung pagiging owner ng printer kasi hindi mo naman pwedeng itatambak lang diyan yung pinaka-printer. Kailangan lagi mo yan gagamitin. Magka-clog at magka-clog yan kahit na original ink pa yung gamit mo. And eto, no, si John Michael, sabi niya 8 pesos daw sa kanya yung print na ganon. 'Di ba? Kung ako sa'yo, tropa, isakto mo na ng 10 piso, wag ka nang mahiya. Gawin mo ng 10, wag mo nang i-8 pa. And eto, no, si Rain, sabi niya dito, no, 15 pesos din daw sa kanya yan. Ganyan, same sa akin, no? And sa kanya daw dito kay Criselda, 20 pesos daw. Ayan, may mga ganyan naman talaga, di ba? And 25 pag full colored. Ayan, mga ganyan. And syempre, depende sa location din. Kung, ayun nga, malayo sa Kabiasnan, kung nasa bundok pa, syempre, yung shipping fee ng mga materyales or mamamasahe ka pa, di ba? Napakaraming aspect eh. Kaya wag kayong magugulat kung namamahalan kayo sa mga pinapaprint nyo kasi 2025 na mga tropa. Isipin nyo nung nag-aaral nga ako 2012, 'di ba? 15 pesos na yung singilan nung araw nun. And hindi ko alam sa inyo kung lagi kayo nagpapaprint nung nag-aaral kayo, 'di ba? Ako lagi kasi ako nagpapaprint, laging may mga pa-project yung mga lintik na teacher or professor ko dati, 'di ba? Ngayon nga mga cellphone na, kaya yung mga student tatanga-tanga na gumamit ng Microsoft Word, yung mga data nila sablay-sablay yung scaling, hindi pantay-pantay, 'di ba? Yan mga nauusong cellphone ngayon, no, napakadali ng magawa-gawa ng Word, pero kapag inopen mo sa computer, sablay yung pinaka-design. Dati talaga hindi ka pupunta na sa pinaka-shop computer ka muna bago ka makapagpa-print. Ngayon, send na lang, di ba? Tignan nyo yung conveniency. And sabi dito ni Cheryl, paano na ang maintenance ng printer? Hindi naman bond paper at ink lang ang iisipin pag nagpresyo ng print. Yes, sa totoo lang, no? And saan nyo daw, pag full page at talagang saturated daw ang ink, 20 to 25 pesos. Ganyan. Maging matalino tayo, wag kayong mag-standard kapag tinanong kayo ng magkano yung print ng ganito, magkano yung print ng ganyan. Tignan ninyo yung pinaka-output nung pinaka-ipapaprint sa inyo, yung pinaka-designed. And kung marami naman na ipapaprint sa inyo, dyan, pwede kayo makapagbigay ng discount kung talagang bulk printing. Kasi tuloy-tuloy yung pagpiprint ng inyong printer doon. Wala na kayong iba pang gagawin doon kundi mag-antay, di ba? Kaya pwede kayo makapagbigay ng mga discount. And etong si Mark Laksamana, no, sabi naman niya dito, 10 to 15 pesos lang daw sa kanya yan. Ayan, very good yung mga ganyan, no? And dun talaga ako na-trigger sa 5 piso daw na print. And nag-comment din yung nag-post, no, matindi daw, tubong lugaw. Doon daw sa kanila na 25 pesos. Anyway, sana nagising-gising kayo sa katotohanan na mahal na talaga ang bilihin ngayon. Sa mga pagkain pa lang natin, no, isipin ninyo 2025 na. Yun lang, no. Masyado nang mahaba yung rant natin dito.
So, like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan kayo. And message nyo lang ako sa ating Facebook page kung gusto nyo mag-avail ng mga template. Bye-bye. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Research is the key. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay dama